Hindi ko na siya mahal, Clara. Isang obligasyon na lang siya na kailangan kong tiisin araw-araw para sa pera at sa kumpanya. Ang mga salitang iyon ay hindi binigkas ng pasigaw. Ngunit ang bawat pantig ay tila mga karayom na sabay-sabay na bumaon sa dibdib ni Marina. Nakatayo siya sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng opisina ni Ricardo, dala ang isang munting kahon ng cake at ang paboritong alak ng asawa. Ngayong gabi, ang kanilang ika-15 anibersaryo. Isang milestones na pinaghandaan niya ng buong puso. Sa kabila ng pagod mula sa sarili niyang mga meeting bilang CEO ng kanilang pamilyang negosyo, nabitawan ni Marina ang hawak na paper bag. Hindi ito lumikha ng malakas na kalabog, kundi isang mapurol na tunog lamang ng pagbagsak ng karton sa makapal na karpet, kasabay ng marahang pag-alingaw ng basag na bote sa loob nito. Ang amoy ng mamahaling red wine ay agad na kumalat, tila dugo na dahan-dahang umaagos mula sa isang sugat na hindi nakikita. Nanigas ang kanyang buong katawan. Ang kanyang lalamunan ay tila pinipigan ng isang hindi nakikitang kamay, pigil ang anumang tunog na nais kumawala. Gusto niyang huminga ng malalim, ngunit ang hangin sa hallway ay tila naging lason. Bakit? Saan siya nagkulang? Ganito na lang ba ang halaga ng 15 taon ng pagtitiis, pagpupuyat, at pagbuo ng pangarap na magkasama? Ang boses na iyon. Ang boses na dati ay bumubulong sa kanya ng mga pangako ng walang hanggang pag-ibig, ay siya ring boses na ngayon ay pumuputol sa huling hibla ng kanyang pagkatao. Poor Marina, narinig niyang sagot ng isang babae. Alam niya ang boses na yon. Kay Clara yon, ang kanyang pinagkakatiwalaang finance manager. Akala niya, ang sweetness mo sa kanya ay dahil mahal mo pa siya. Hindi niya alam, habang hinahalikan mo siya, ako ang iniisip mo. Sinundan yun ng isang mahinang tawa ni Ricardo. Isang tawa na puno ng pangungutya. Hayaan mo na siya. Malapit na nating makuha ang huling pirma niya sa transfer of assets. Kapag nangyari yon, maaari na tayong umalis at iwanan ang tuyot at boring na babaeng yon. Dahan-dahang itinaas ni Marina ang kanyang nanginginig na kamay upang ayusin ang kanyang buhok. Isang malalim na pait ang namuo sa kanyang sikmura. Ngunit sa gitna ng hapti, isang malamig na apoy ang nagsimulang mag-alab sa kanyang mga mata. Hindi siya papasok doon para umiyak. Hindi niya ibibigay sa kanila ang kasiyahang makita siyang wasak. Pinuksan niya ng tuluyan ang pinto. Ang liwanag mula sa hallway ay tumama sa 2 taong mabilis na naglayo sa isa't isa. Si Ricardo, na may hawak pang baso ng scotch, ay namutla nang makita ang asawa. Si Clara naman ay mabilis na nag-ayos ng kanyang blusa, bagaman ang mapanuyang sulyap sa kanyang mga mata ay hindi nawala. Love, kanina ka pa ba riyan? Bakit hindi ka kumatok? Pilit ang ngiti ni Ricardo. Lumapit siya kay Marina, akmang hahawakan ng balikat nito, ngunit bahagyang umiwas ang babae. I just wanted to bring this. Mahinahong sagot ni Marina. Ang kanyang boses ay patag at malamig, gaya ng bakal. Itinuro niya ang basag na bote sa labas ng pinto. Happy anniversary, Ricardo. Love, sorry. May tinatapos lang kaming urgent report ni Clara. You know how it is. Kailangan maayos ang cash flow bago ang board meeting bukas. Paliwanag ni Ricardo. Ang bawat salita ay puno ng manipulasyon, na dati ay pinaniniwalaan ni Marina ng buong buo. Tumingin si Marina kay Clara. Clara, gabi na. Masyado ka ng maraming ginagawa para sa kumpanya at para sa asawa ko. Baka mapagod ka. Anything for the company, Ma'am Marina? Sagot ni Clara na may kasamang ngiti na hindi umaabot sa mga mata. Gusto ko lang siguraduhin na lahat ng investment ni Sir Ricardo ay nasa tamang lugar. Lumingon muli si Marina kay Ricardo. Napansin niya ang isang bahagyang mansa ng lipstick sa kuwelyo ng asawa. Kulay rosas, ang paboritong shade ni Clara. Parang may humihiwa sa kanyang bituka. Ngunit, nanatiling tuwid ang kanyang likod. Mauna na ako sa bahay, Ricardo. Hihintayin kita. Marami tayong dapat pag-usapan tungkol sa hinaharap.
sabi ni Marina, bago tumalikod ng may dangal na tila isang reyna na hindi natitinag ng bagyo. Habang naglalakad siya patungo sa elevator, bawat hakbang ay tila isang pasakit. Ang katahimikan ng gusali ay binabasag lamang ng tunog ng kanyang takong sa sahig, na tila pintig ng isang pusong pilit na bumabangon mula sa pagkakadurog. Pagpasok niya sa loob ng elevator, sa wakas, ay hinayaan niyang manginig ang kanyang mga labi. Inilabas niya ang kanyang cellphone. Isang notification ang bumungad sa kanya mula sa kanilang joint personal account. Ang alerto ay hindi tungkol sa kanilang anniversary dinner. Offshore transfer alert. 50 milyon na piso has been successfully moved to account ending in 8872. Ang account na yon ay hindi sa kanya, at hindi rin yon sa kumpanya. Napasandal si Marina sa malamig na dingding ng elevator habang dahan-dahang humuhulog ang isang butil ng luha sa kanyang pishingi. Hindi lang ang kanyang puso ang ninanakaw ni Ricardo, kundi ang lahat ng pinaghirapan niya sa loob ng 15 taon. Nang bumukas ang pinto ng elevator sa lobby, pinunasan ni Marina ang kanyang luha. Lumabas siya ng may bagong determinasyon. Ang gabi ng kanilang anibersaryo, na dapat ay puno ng pag-ibig, ay naging gabi ng kanyang muling pagsilang. Paglabas niya sa pintuan ng gusali, sinalubong siya ng malamig na hangin ng Maynila. Ngunit bago pa man siya makarating sa kanyang sasakyan, isang pamilyar na itim na sasakyan ang huminto sa kanyang harapan. Bumaba ang bintana nito at tumambad ang mukha ni Aling Rosa, ang kanyang binan. Marina, iha, bakit mag-isa ka? Nasaan ang anak ko? Tanong ng matanda, ngunit may kakaibang kaba sa mga mata nito na tila ba may itinatago ring lihim. Nasa itaas pa po siya, ma. Tinatapos ang huling transaksyon niya. Sagot ni Marina, ang bawat salita ay may dalawahang kahulugan. Bago pa makasagot ang matanda, tumunog muli ang cellphone ni Marina. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang pumasok, may kalakip na larawan. Isang ultrasound image na may pangalang Clara Montenegro, 12 weeks pregnant. Ang huling hibla ng pag-asa ni Marina ay tuluyan ng naputol. Ang lason ay hindi lang matamis, ito ay nakamamatay. Anak, ang pagsasama ng mag-asawa ay hindi parang isang kontrata sa negosyo na kapag may mali ay pwede mo nang punitin. Minsan, kailangang maging malawak ang iyong pangunawa kahit na ang puso mo ay tila ba nagkakapira-piraso na. Ang marahang tinig ni Aling Rosa ay tumatago sa katahimikan ng loob ng sasakyan habang binabaybay nila ang daan pauwi. Nakatingin lamang si Marina sa labas ng bintana, pinagmamasdan ng mga ilaw ng lungsod na nagiging malabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Ang bawat salita ng kanyang biyanan ay tila mga haplos ng koton, malambot, ngunit sapat na upang mapigilan ang kanyang paghinga. Pangunawa po ba o pagbubulag-bulagan, ma? Mahinang tanong ni Marina. Hindi niya nilingon ang matanda. Ang kanyang boses ay tuyot, tila lupang matagal nang hindi nadidilig ng ulan. Gaano po ba kalawak ang dapat kong ibigay kung ang kapalit naman ay ang unti-unting pagkawala ng aking sariling danggal? Bumuntong hinala si Aling Rosa at hinawakan ang malamig na kamay ni Marina. Marina, isipin mo ang pangalan ng pamilya. Isipin mo ang kumpanya na itinayo ninyo mula sa wala. Huwag kang padalos-dalos sa mga hinala mo. Hinala? Gustong isigaw ni Marina ang tungkol sa ultrasound na nasa kanyang bag. Tungkol sa 50 milyong piso na naglaho na parang bula. At tungkol sa bawat mapanakit na salitang narinig niya mula sa sariling bibig ni Ricardo. Ngunit nanatili siyang tahimik. Sa kulturang kinalakihan niya, ang isang asawang babae ay inaasahang maging martyr. Isang matatag na haligi na handang mabulok ang loob basta't manatiling maganda ang anyo ng bahay sa labas. Pagdating sa kanilang mansyon, ang dilim at katahimikan ng malaking bahay ay tila isang libingan. Bawat hakbang ni Marina sa marmol na sahig ay nagpapaalala sa kanya na ang lahat ng karangyaang ito ay nakatayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Pumasok siya sa kanilang silid
at naupo sa gilid ng malaking kama. Ang kama na naging saksi sa 15 taon ng kanilang pagsasama. Ilang sandali pa ay narinig niya ang pagpasok ng sasakyan ni Ricardo. Ang tunog ng pagbukas at pagsara ng pinto sa ibaba ay nagdulot ng panginginig sa kanyang kalamnan. Hindi takot ang nararamdaman niya, kundi isang matinding pandidiri na hindi niya maipaliwanag. Pumasok si Ricardo sa silid, tila pagod na pagod at may dalang mga bulaklak, mga puting rosas, ang paborito ni Marina. Love, sorry talaga kanina. I felt so bad na nasira ang anniversary surprise mo. Sana mapatawad mo ko. Inilapag ni Ricardo ang mga bulaklak sa nightstand at akmang yayakapin si Marina mula sa likuran. Agad na tumayo si Marina at lumakad patungo sa kanyang closet, kunyari ay may hinahanap. It's okay, Ricardo. Work is important. Alam ko naman kung gaano mo pinapahalagahan ang kumpanya. Mabuti naman at naiintindihan mo, sabi ni Ricardo habang tinatanggal ang kanyang kurbata. Lumingon siya kay Marina na may mapanuring mata. Pero bakit parang ang lamig mo? Are you still thinking about what happened in the office? Sabi ko naman sa'yo, busy lang talaga kami ni Clara sa financial audit. Financial audit? Lumingon si Marina. Ang kanyang mga mata ay matalim na tila mga punyal. Kailangan ba talagang gawin ang audit na yon ng may kasamang personal na atensyon? And the offshore transfer, Ricardo? What was that for? Sandaling natigilan si Ricardo. Isang mabilis na anino ng kaba ang dumaan sa kanyang mukha bago ito napalitan ng isang mapang-aping tawa. Offshore transfer? Oh, that. It's for the expansion in Singapore, Marina. I told you about this months ago. Masyado ka lang busy sa mga meetings mo kaya nakalimutan mo na. You're becoming paranoid again, love. Baka kailangan mo nang mag-leave at magpahinga. You're stressed and it's affecting your judgment. Gaslighting. Alam ni Marina ang teknik na ito. Gagawin siyang baliw ni Ricardo upang pagdudahan niya ang sariling mga mata at tenga. Stress? O baka naman ayaw mo lang na nakikita ko ang mga ginagawa mo sa likod ko? Marina, stop it! Tumaas ang boses ni Ricardo, bagaman nanatili itong kontrolado. I'm doing everything for this family. Para sa atin ito. Masyado mong binibigag ang kahulugan ang bawat galaw ko. Nakakasakal na, alam mo ba yon? Kung magpapatuloy ka sa ganyang pag-uugali, huwag kang magtaka kung bakit lumalayo ang loob ko sa'yo. Lumakad si Ricardo papasok sa banyo. Iniwan si Marina na nakatayo sa gitna ng silid. Nanginginig sa galit at pait. Ang bawat salita ni Ricardo ay tila mga latay sa kanyang likuran. Siya pa ngayon ang may kasalanan? Siya pa ang nakakasakal? Huminga ng malalim si Marina at pinilit na pakalmahin ang sarili. Hindi siya dapat sumabog ngayon. Kailangan niyang maging matalino. Lumapit siya sa bag ni Ricardo na nakalapag sa silya. Dahan-dahan niyang binuksan ang zipper nito, ang bawat galaw niya ay maingat upang hindi makalika ng anumang tunog. Sa loob ng bag, sa ilalim ng mga dokumento, nakita niya ang isang maliit na velvet box. Binuksan niya ito. Isang kwintas na may pendant na hugis puso, may nakaukit na letrang C. Hindi ito para sa kanya. Ang letrang C ay para kay Clara. Ngunit hindi yon ang pinakamasakit. Sa kabilang bulsa ng bag, may nakita siyang isang resibo mula sa isang kilalang jewelry store. Binili ang kwintas gamit ang corporate credit card ng kumpanya ni Marina. Ang perang pinaghirapan niya ay ginagamit ng asawa niya upang ipambili ng regalo para sa kabit nito. Isang matinding hapdi ang gumuhit sa kanyang puso, ngunit wala nang luhang lumabas sa kanyang mga mata. Napalitan na ang luha ng isang malamig na determinasyon. Isinara niya ang bag at akmang lalayo na nang may mahulog na isang maliit na bagay mula sa bulsa ng coat ni Ricardo na nakasabit sa silya. Yumuko si Marina upang pulutin ito. Isang hikaw. Isang perlas na hikaw na may disenyong pamilyar na pamilyar sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Marina. Ang disenyong iyon
Ito ang hikaw na ibinigay niya kay Aling Rosa noong nakaraang kaarawan nito. Ang hikaw na ito ay bahagi ng isang set na iisa lang ang disenyo sa buong bansa dahil ito ay custom-made. Bakit nasa bulsa ng coat ni Ricardo ang hikaw ng kanyang ina? O baka naman, hindi yon kay Aling Rosa? Biglang bumukas ang pinto ng banyo at lumabas si Ricardo, nakatapis lamang ng tuwalya. Anong ginagawa mo riyan sa coat ko? Mabilis na itinago ni Marina ang hikaw sa kanyang palad. Ramdamang tulis ng metal na bumaon sa kanyang balat. Wala. Isasabit ko lang sana ng maayos. Masyado kasing gusot. Tumingin si Ricardo sa kanya ng may pagdududa. Ngunit bago pa man ito makapagsalita, tumunog ang telepono sa loob ng silid. Tawag mula sa intercom sa ibaba. Ma'am Marina, nandito po si Aling Rosa sa baba. Gusto daw po kayong makausap. Ngayon din. Umiiyak po siya. Nagtama ang paningin ni Marina at Ricardo. Isang kakaibang kaba ang bumalot sa silid. Anong kinalaman ng hikaw sa palad ni Marina sa pag-iyak ni Aling Rosa sa ibaba? Huwag mong lalakihan ang iyong mga hakbang patungo sa galit, Marina. Isipin mo ang batang walang kasalanan. Isipin mo ang dugong dadaloy sa ating pamilya. Ang boses ni Aling Rosa ay basag, puno ng pagsusumamo, habang nakaluhod siya sa paanan ng hagdan. Ang bawat salita niya ay tila mga linta na sumisipsip sa natitirang lakas ni Marina. Ang perlas na hikaw sa palad ni Marina ay tila naging isang mainit na uling, sinusunog ang kanyang balat. Ngayon ay malinaw na ang lahat. Ang biyana na itinuring niyang sariling ina, ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga pangarap, ay naging kasabwat sa pagtatraidor sa kanya. Bata? Dugong dadaloy? Pag-uulit ni Marina. Ang kanyang boses ay nanginghinig sa pagitan ng tawa at hikbi. Kailan pa naging mas mahalaga ang isang batang hindi ko dala kaysa sa dangal ko na 15 taon ninyong tinantungan? Ma, ibinigay ko sa inyo ang lahat. Ibinigay ko ang buhay ko para sa anak ninyo. Marina, iha, matanda na ako. Hagulhol ni Aling Rosa. Ang mga kamay nito ay nakakapit sa laylayan ng damit ni Marina. Gusto ko lang makakita ng apo bago ako mawala. Alam mong hindi niyo nagawa yun ni Ricardo. At heto na, binigyan tayo ng pagkakataon ng tadhana. Ang pagkakataon ng tadhana. Ang turing ni Aling Rosa sa pagtataksil ni Ricardo ay isang biyaya. Isang matinding pandidiri ang gumapang sa lalamunan ni Marina. Hinila niya ang kanyang damit mula sa pagkakahawak ng matanda. Hindi niya kaya ang ganitong klaseng pagmamahal. Isang pagmamahal na nakabase sa kung sino ang makakapagbigay ng tagapagmana anuman ang paraan. Hindi na nagsalita pa si Marina. Tinalikuran niya ang kanyang biyenan at ang kanyang asawang nakatayo sa tuktok ng hagdan. Pinapanood ang tagpong iyon ng walang kibo. Lumabas siya ng bahay. Hindi alintana ang dilim ng gabi. Kinabukasan, ang mundo ay nagpatuloy sa pag-ikot. Ngunit para kay Marina, ang bawat segundo ay tila isang pagpaparusa. Sa halip na pumasok sa kanyang opisina, sinundan niya ang sasakyan ni Ricardo. Alam niya ang bawat kilos nito, ang bawat rutang tinatahak nito. At gaya ng kanyang inaasahan, huminto ang sasakyan sa isang tago at mamahaling restaurant sa labas ng lungsod. Pumasok si Marina sa restaurant pagkalipas ng ilang minuto. Ang paligid ay tahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang instrumental na musika at ang marahang kalansing ng mga kubyertos. Sa isang sulok, sa pinaka-private na bahagi ng silid, nakita niya sila. Si Ricardo ay nakaupo sa tabi ni Clara. Ang kanyang asawa ay nakangiti, isang ngiting hindi kailanman nakita ni Marina sa loob ng mahabang panahon. Ang kamay ni Ricardo ay nasa ibabaw ng tiyan ni Clara. Hinahaplos ito ng may pag-iingat at pagmamahal. Ang tanawing iyon ay mas masakit pa sa anumang sampal. Ang kanyang asawa, na laging nagsasabing pagod o walang oras, ay mukhang napakagaan at napakasaya sa piling ng ibang babae.
Tumigil si Marina sa isang malapit na salamin sa hallway ng restaurant. Huminga siya ng malalim, pilit na pinatitigas ang kanyang kalooban. Nakita niya ang kanyang refleksyon. Ang kanyang mga mata ay mamula-mula. Ang kanyang muka ay maputla. Kinuha niya ang kanyang lipstick mula sa bag. Kahit nang kinginig ang kanyang mga daliri, maingat niyang inayusan ang kanyang labi ng matingkad na pula. Inayos niya ang kanyang buhok at itinindig ang kanyang balikat. Sa harap ng pagkawasak, ang tanging natitira sa kanya ay ang kanyang anyo. Lumakad siya patungo sa kanilang mesa. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay tila isang babala. Nang mapansin sila ni Ricardo, agad na binawi nito ang kanyang kamay mula sa tiyan ni Clara. Namutla ang asawa ni Marina, ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat sa dalawang babae. Marina, anong ginagawa mo rito? Nauutal na tanong ni Ricardo. Hindi siya sinagot ni Marina. Tinitigan niya si Clara. Ang babaeng ito, na dati ay yumuyukod sa kanya bilang empleyado, ay nakaupo ngayon ng tuwid, suot ang kabilang pares ng perlas na hikaw na nahanap ni Marina sa coat ni Ricardo. Masarap bang pagkain, Clara? Tanong ni Marina. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng otoridad. O baka naman ang masarap ay ang ideya na kinakain mo ang buhay na hindi sayo. Imbes na matakot, dahan-dahang sumandal si Clara sa kanyang upuan. Hinawakan niya ang kanyang tiyan ng mapang-asar at isang matamis, ngunit makamandag na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tagumpay. Tila ba sinasabi niyang siya na ang bagong reyna sa kaharian dati ay pinamumunuan ni Marina. Hindi ko ito ginusto, Ma Marina, sabi ni Clara sa isang malambing na boses na nakakasuka. Pero ang bata ang pumili. Si Ricardo ang pumili. Hindi mo ba matanggap na sa kabila ng yaman mo, wala kang kakayahang ibigay ang tanging bagay na makakapagpasaya sa kanya? Tumama ang paningin ni Marina kay Clara. Ang ngiti ng babae ay hindi lamang pangungutya. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Ramdam ni Marina ang pandidiri sa bawat sulok ng kanyang pagkatao. Ngunit nanatili siyang nakatayo. Sa sandaling iyon, hindi lang ang pag-ibig ni Ricardo ang namatay sa puso ni Marina. Namatay din ang huling bahagi ng kanyang pagiging maawain. Ang pag-ibig na walang katapatan ay parang isang bahay na itinayo sa ibabaw ng kumunoy. Gaano man ito kaganda sa paningin, nakatadhana na itong lumubog at lamunin ng putik. Habang naglalakad si Marina palabas ng restaurant, ramdam niya ang bawat mata ng mga tao na nakatitig sa kanyang likuran. Ang bawat hakbang niya ay tila pagpunit sa kanyang sariling laman. Ngunit hindi niya hinaya ang bumagsak ang kanyang mga balikat. Sa labas, ang init ng sikat ng araw ay hindi nagawang tunawin ang panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Pumasok siya sa loob ng kanyang sasakyan at doon, sa gitna ng katahimikan, ay hinayaan niyang manginig ang kanyang mga kamay sa manibela. Ang kanyang dibdib ay kumikirot, isang uri ng sakit na hindi kayang pagalingin ng anumang gamot. Ang bawat alaala ng 15 taon ay tila mga bubog na sumasaksak sa kanyang isipan. Hindi ako magiging biktima. Bulong niya sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay paos, ngunit puno ng determinasyon. Hinding-hindi niyo ako makikitang gumapang. Pinaandar ni Marina ang sasakyan at nagtungo sa isang lumang gusali sa gitna ng Binondo. Doon matatagpuan ang opisina ni Attorney Jose, ang matandang abogado na naging kanang kamay ng kanyang yumaong ama. Pagpasok niya sa silid na puno ng amoy ng lumang papel at selyadong mga dokumento, tila bumalik ang pakiramdam ng proteksyon na ibinigay sa kanya ng kanyang ama noong nabubuhay pa ito. Marina, iha. Gulat na bati ni Attorney Jose habang inaayos ang kanyang salamin. Anong hangin ang nagdala sa iyo rito? Mukha kang nakakita ng multo. Higit pa sa multo, Attorney, sagot ni Marina habang naupo sa tapat nito. Nakita ko ang katapusan ng aking pagsasama at ang simula ng aking laban. Ikinuwento ni Marina ang lahat. Ang offshore transfer,
ang pagtataksil ni Ricardo, ang pagbubuntis ni Clara, at ang pagkampi ni Aling Rosa sa anak nito. Habang nagsasalita siya, ang kanyang tinig ay hindi na nanginghinig. Ito ay naging matigas at direkta, tila isang sundalo na naguulat ng sitwasyon sa gitna ng digmaan. Sandaling natahimik si Attorney Jose. Kinuha niya ang isang makapal na folder mula sa kanyang cabinet at inilapag ito sa harap ni Marina. Alam mo, Marina, bago pa man pumanaw ang iyong ama, mayroon na siyang mga pagdududa kay Ricardo. Hindi lang niya sinabi sa'yo dahil ayaw niyang sirain ang kaligayahan mo. Pinabantayan niya sa akin ang mga galaw ng asawa mo sa kumpanya. Kumunot ang noo ni Marina. Anong ibig ninyong sabihin? Ang 50 milyong piso ay simula pa lamang, iha. Seryosong paliwanag ng abogado. Nitong mga nakaraang buwan, naging abala si Ricardo sa paglilipat ng mga titulo ng lupa. Ginamit niya ang iyong pirma sa mga papeles na inakala mong mga regular na dokumento ng kumpanya. He's not just stealing cash, he's stripping you of your inheritance. Dahan-dahang binuksan ni Marina ang folder. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga dokumentong nagpapakita ng unti-unting pagkawala ng kanyang mga pag-aari. Ang bawat pirma niya na inakala niyang para sa ikabubuti ng negosyo ay ginamit laban sa kanya. Ngunit ang huling dokumento ang nagpapatigil sa tibok ng kanyang puso. Ito ay isang deed of sale para sa ancestral house ng kanyang mga magulang sa probinsya. Ang tanging alaala na natitira sa kanyang pagkabata at sa kanyang ama. Nakapangalan na ito sa isang kumpanyang pag-aari ni Clara Montenegro. Ang bahay namin, pabulong na sabi ni Marina, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ibinigay niya ang bahay ng tatay ko sa babaeng yon? Hindi lang yon, Marina, dagdag ni Attorney Jose. Kung hindi natin ito pipigilan na yon, sa loob ng 3 buwan, pati ang posisyon mo bilang CEO ay mawawala. Ricardo is planning a corporate coup. Gagamitin niya ang perang ninakaw niya para bilhin ang mga shares ng iba pang board members. Tumayo si Marina at lumapit sa bintana. Pinagmamasdan ang mga ibon na lumilipad sa kalangitan. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama noong siya ay bata pa. Ang agila, kapag nasugatan, ay hindi bumababa sa lupa para umiyak. Lumilipad ito ng mataas upang hanapin ang sikat ng araw na magpapagaling sa kanyang mga sugat. Attorney, kailangan ko ang iyong tulong, sabi ni Marina nang hindi lumingon. Gusto kong bawiin ang lahat. Hindi ko siya papatayin at hindi ko siya sasaktan ng pisikal. Gusto ko, maranasan niya ang mawalan ng lahat sa parang hindi niya inaasahan. Anong plano mo, iha? Gusto kong bigyan siya ng higit pa sa inaasahan niya. Lumingon si Marina na may malamig na ngiti. Kung gusto niyang magnakaw, bibigyan ko siya ng pagkakataong mas malaki. I want to set a trap where his own greed will be the one to lock the cage. Let him think he's winning. Hayaan nating magsaya sila ni Clara. At ikaw? Tanong ni Jose. Paano ang puso mo? Tuyot na ang mga mata ko, attorney. Sagot ni Marina habang kinuha ang kanyang bag. Ang puso ko ay ilalaan ko na lang sa pagbuo muli ng aking dangal. Mula ngayon, wala nang Marina na martir. Ang haharapin nila ay ang babaeng binuo ng kanilang sariling pagtataksil. Habang lumalabas ng opisina, isang matinding pakiramdam ng kapangyarihan ang unti-unting bumabalot kay Marina. Ngunit bago siya makarating sa elevator, tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa kanyang secretary. Ma'am Marina, sorry po sa istorbo, pero may isang lalaking naghahanap sa inyo rito sa office. Ayaw pong umalis hanggat hindi kayo nakakausap. Sabi niya, kilala niya daw po siya. Ang pangalan niya ay Gabriel. Napatigil si Marina. Gabriel. Ang pangalan yon ay nagpabalik ng mga alaalang matagal na niyang ibinaon sa limot. Isang tao mula sa kanyang nakaraan na hindi niya inaasahang lilitaw sa gitna ng kanyang pinakamabigat na pagsubok. Sino si Gabriel? At ano ang kinalaman niya sa gulo ng kanyang buhay ngayon? Masyado kang magaling magpanggap, Marina. Pero nakakalimutan mong
Ako ang nakakakita sa likod ng iyong mga mata, ang luhang hindi mo hinahayaang pumatak, at ang galit na pilit mong ibinabaon. Ang boses na iyon, na malalim at puno ng pamilyar na init, ay tila isang haplos sa sugatang kaluluwa ni Marina. Pagpasok niya sa kanyang opisina, bumungad sa kanya si Gabriel, ang lalaking minsan ay naging bahagi ng kanyang mga pangarap, bago siya nabulag ng matatamis na salita ni Ricardo. Nakatayo ito malapit sa bintana, suot ang isang simpleng barong na tila nagbibigay diin sa kanyang pagiging kagalang-galang. Napatigil si Marina. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakahawak sa doorknob. Sa loob ng silid na ito, kung saan siya ay palaging kinatatakutan at iginagalang bilang CEO, na yan lamang siya nakaramdam ng pagkahubad ng kanyang maskara. Ang presensya ni Gabriel ay tila isang salamin na nagpapakita ng lahat ng kanyang mga itinatagong pait. Gabriel, mahinang sambit ni Marina. Ang kanyang tinig ay parang isang marupok na kristal. Anong ginagawa mo rito? 15 taon ang lumipas. 15 taon ang pananahimik, Marina. Pero nang mabalitaan ko ang tungkol sa mga investment na ginagawa ng asawa mo, alam kong kailangan mo ng isang kaibigan. O baka isang kakampi. Lumapit si Gabriel, ngunit pinanatili nito ang kagalang-galang na distansya. Hindi mo kailangang dalhin ang mundong ito ng mag-isa. Saglit na nanlambot ang mga tuhod ni Marina, ngunit agad siyang umayos ng tayo. Salamat, Gabriel. Pero ang laban na ito ay akin. Ako ang nagpapasok sa kanya sa buhay ko. Ako rin ang maglalabas sa kanya. Alam ko. At hindi ako narito para iligtas ka. Narito ako para siguraduhin na kapag lumipad ka na muli bilang agila, mayroon kang lupang ligtas na babagsakan. Iniwan ni Gabriel ang isang maliit na USB drive sa ibabaw ng mesa. Lahat ng mga transaksyon ni Ricardo sa labas ng bansa na hindi nahanap ng abogado mo, narito. Regalo ko yan para sa kalayaan mo. Hindi na hinintay ni Gabriel ang sagot ni Marina at dahan-dahan itong lumabas ng silid. Naiwan si Marina sa gitna ng katahimikan. Tinititigan ang maliit na drive na tila ba ito ang susi sa kanyang bilangguan. Ngunit wala siyang oras para magmuni-muni. Ngayong gabi ang grand gala ng kanilang kumpanya. Isang gabi kung saan kailangan niyang isuot ang pinakamaganda niyang maskara. Pagdating ng gabi, ang ballroom ng hotel ay puno ng ningning. Ang mga chandelier ay nagbibigay ng gintong liwanag sa mga taong nakasuot ng mamahaling gown at taksido. Sa gitna ng karamihan, si Ricardo ay nakatayo ng may pagmamalaki. Ang kanyang kamay ay nakapulupot sa bewang ni Marina. Sa paningin ng lahat, sila ang power couple ng Manila. You look stunning tonight, love. Bulong ni Ricardo sa kanyang tenga. Ang init ng kanyang hininga ay nagdulot ng kilabot sa batok ni Marina. Hindi kilabot ng pag-ibig, kundi ng matinding pandidiri. Kailangan nating magmukhang matagumpay, Ricardo. Yan naman ang mahalaga sa'yo, di ba? Ang hitsura natin sa harap ng ibang tao. Sagot ni Marina nang hindi ito nililingon. Ang kanyang boses ay malamig, ngunit may kasamang tamis na nakakalason. Dumating ang oras ng toast. Tumayo si Marina sa entablado. Hawak ang isang baso ng champagne. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Nakita niya sa isang mesa si Clara, na nakasuot ng isang hapit na asul na gown, tila ba ipinagmamalaki ang kanyang tiyan na bahagya ng bumubukol. Sa tabi nito ay si Aling Rosa, na umiiwas sa tingin ni Marina. Para sa katapatan, panimula ni Marina, itinaas niya ang kanyang baso. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, malinaw at matatag. Sinasabi nila na ang pundasyon ng isang matagumpay na negosyo at pamilya ay ang tiwala. Ngayong gabi, nagpapasalamat ako sa mga taong nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng salitang iyon. Sa pamamagitan ng pagpapakita kung ano ang mangyayari kapag ito ay nawala. Tumingin siya ng diretso kay Ricardo. Ang ngiti ni Ricardo ay bahagyang nangiinig. Ang ilang mga board members ay nagpalitan ng makabuluhang tingin. Sa bawat lihim na transaksyon, sa bawat nakatagong katotohanan,
at sa bawat sakripisyong ginagawa sa ngalan ng kasakiman, naway mahanap ninyo ang inyong hinahanap. To the future we all deserve. Uminom si Marina. Ang pait ng alak ay tila isang pangako ng hustisya. Pagbaba niya sa entablado, sinalubong siya ni Ricardo, halatang hindi komportable sa kanyang binitawang salita. "What was that, Marina? You sounded bitter." Asik ni Ricardo sa mahinang boses. "Bitter? I was just being honest, love. Diba gusto mo ng transparency?" Bago pa makasagot si Ricardo, biglang tumunog ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Sa katahimikan ng kanilang pag-uusap, narinig ni Marina ang bawat mabilis na tibok ng kaba sa dibdib ng kanyang asawa. Tiningnan ni Ricardo ang screen at biglang namutla. I have to take this. Emergency sa server room." Paalam ni Ricardo at mabilis na naglakad palayo patungo sa isang madilim na bahagi ng hallway. Hindi siya hinayaan ni Marina na makalayo. Tahimik siyang sumunod, ang kanyang mga hakbang ay hindi naririnig sa gitna ng ingay ng musika. Nagtago siya sa likod ng isang malaking haligi. "Ano? Na yun na?" Narinig ni Marina ang boses ni Ricardo, puno ng panik. "Sabi ko sa'yo, hintayin mo ang signal ko. Hindi pwede ngayon. Marami pang tao rito." May nagsalita sa kabilang linya at kahit hindi marinig ni Marina ang sagot, sapat na ang reaksyon ni Ricardo. Ang asawa niya ay biglang napasandal sa dingding. Ang kanyang kamay na humahawak sa cellphone ay nanginghinig. "Clara, makinig ka? Huwag kang pupunta rito. Clara! Clara!" Ibinaba ni Ricardo ang telepono at mabilis na tumakbo patungo sa exit. Ngunit bago pa siya makalabas, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng kung anong bagay ang narinig mula sa ballroom. Isang sigaw ng babae ang pumunit sa musika. "Tulong! Ang asawa ko! Ang dugo!" Mabilis na bumalik si Marina sa ballroom. Doon, sa gitna ng dance floor, nakahandusay si Aling Rosa. Habang si Clara ay nakatayo sa tabi nito, hawak ang kanyang tiyan at may mansa ng dugo sa kanyang asul na gown. Ang lahat ng mata ay nakatitig sa kanila. Ang maskara ng katapatan ay tuluyan ng nahubad at ang trahedya ay nagsimula ng sumayaw. Hindi mo kasi alam ang pakiramdam ng isang matandang naghihintay sa wala, Marina. Ang tuyot na sinapupunan mo, ang pumatay sa pasensya ko. Ang mga salitang iyon mula kay Aling Rosa ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Nakaupo ang matanda sa hospital bed, maputla at mahina. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matigas. Sa loob ng silid na amoy gamot at antiseptic, tila mas bumigat ang hangin. Ang maliit na berdeng linya sa monitor na nagpapakita ng tibok ng kanyang puso ay ang tanging nagbibigay ng ingay sa nakabibinging katahimikan. Napahawak si Marina sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa bakal na riles hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Sa loob ng 15 taon, itinuring niya ang babaeng ito na higit pa sa isang biyenan. Si Aling Rosa ang kanyang naging sandigan nang pumanaw ang kanyang sariling ina. Ngunit ngayon, ang sandigang iyon ay naging isang pader na may mga nakatagong patalim. "Dahil lang doon, ma?" Ang boses ni Marina ay halos pabulong, ngunit puno ng matinding pait. "Dahil hindi ko kayo nabigyan ng apo, sapat na iyon para konsintihin ninyo ang pambababae ng anak ninyo? Sapat na iyon para hayaan ninyong pagnakawan ako ni Ricardo sa ilalim ng sarili kong bubong?" "Hindi sa ganoon, iha." Umiwas ng tingin ng matanda. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang kumot. "Gustong-gusto ko lang magkaroon ng kalaro bago ako ipasok sa kabaong. Si Clara, maasikaso siya. Pinapadalhan niya ako ng mga prutas, dinadalaw niya ako. Higit sa lahat, dinala niya ang katuparan ng mga panalangin ko." "Ang panalangin niyo ba ay ang sirain ng buhay ko?" Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marina. "Sa bawat pagbisita ni Clara sa inyo, alam niyo bang ang perang pambili niya ng mga prutas ay galing sa pawis ko? Alam niyo bang habang nagtatawanan kayo,
Pinaplano na nilang iwan ako sa kalsada na walang kahit ano? Huwag kang mag-alala, Marina. Mabilis na sagot ni Aling Rosa. Tila sinusubok kang pakalmahin ang kanyang konsensya. Sabi ni Ricardo, hindi ka naman niya pababayaan. Bibigyan ka niya ng sapat na pera para makapagsimula muli. Pero kailangan niyang kilalanin ang anak niya. Karapatan ng bata ang magkaroon ng ama at ng maayos na pamilya. Naramdaman ni Marina ang pag-akyat ng init sa kanyang dibdib, isang uri ng galit na hindi na kayang kontrolin. Ang pamilyang tinutukoy ni Aling Rosa ay itinayo sa ibabaw ng kanyang pagkawasak. Ang katapatan ng matanda ay hindi para sa kanya, kundi para sa dugong dumadaloy sa sinapupunan ng isang babaeng walang ibang hangad kundi ang mang-agaw. Mali kayo, Ma, malamig na sabi ni Marina, habang dahan-dahang tumatayo ng tuwid. Ang pagkabulag ninyo sa pagmamahal sa anak ninyo ang papatay sa dangal ng pamilyang ito. Inakala ko na mahal ninyo ako, pero ngayon ko lang naintindihan. Isa lang pala akong makina para sa inyo. At dahil sira ako, madali nyo lang akong pinalitan. Lumapit si Marina sa kanyang biyenan. Sa kabila ng lahat ng sakit, yumuko siya at kinuha ang nanginginig na kamay ng matanda. Inilapat niya ang kanyang noo sa likod ng palad nito. Isang pagmamano, ang huling tanda ng paggalang na ibibigay niya sa babaeng ito. Isang huling paalam sa imahe ng ina na matagal niyang iningatan. Naramdaman ni Marina ang bahagyang pagkabigla ni Aling Rosa, ngunit hindi na siya tumingin pa sa mga mata nito. Tumalikod siya at naglakad patungo sa pinto. Marina! Sandali! Tawag ng matanda, ang boses nito ay puno ng kaba. Napatigil si Marina, ngunit hindi lumingon. May sasabihin ako sa'yo. Ang tinig ni Aling Rosa ay tila nagmamakaawa na ngayon. Ang gulo sa gala kagabi, hindi yun aksidente. Sinadya ni Clara na magpakita para ipahiya ka. Pero may mas malalim pang plano si Ricardo. Huwag mo siyang itutuloy sa kulungan, Marina. Nakikiusap ako. Bitbit niya ang kaisa-isang apo ko. Kapag nakulong si Ricardo, sino na ang mag-aalaga sa bata? Ang katarungan ay walang pinipiling apo, Ma. Sagot ni Marina nang hindi nagbabago ang tono ng boses. Ang pagmamahal niyo sa anak niyo ay pagmamahal na nakakabulag. Ang pagmamahal ko naman sa sarili ko ay ang pagmamahal na magpapalaya sa akin. Lumabas si Marina ng silid at sa hallway ay nakita niya si Ricardo na nagmamadaling naglalakad. Bakas ang takot at pagkalito sa mukha nito. Nang makita siya ng asawa, tila gusto nitong umiwas. Ngunit huli na. Marina, anong sinabi mo kay Mama? Bakit siya umiiyak? Asik ni Ricardo. Pilit na itinatago ang sariling kaba. Hindi siya pinansin ni Marina at nagpatuloy sa paglalakad. Ang kanyang katahimikan ay tila isang malakas na sigaw na lalong nagpapakaba kay Ricardo. Huwag mo akong talikuran, Marina! Sigaw ni Ricardo. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hallway ng ospital. Hindi alam ni Ricardo na sa bawat hakbang ni Marina palayo, unti-unti na rin naglalaho ang huling pagkakataon niya para sa kapatawaran. Pagdating sa kanyang sasakyan, inilabas ni Marina ang kanyang cellphone. May isang mensahe mula kay Gabriel. Nasa akin na ang lahat ng ebidensya ng sabuatan nila ni Clara. Handa ka na ba? Huminga ng malalim si Marina. Tumingin siya sa salamin at nakita ang isang babaeng handa ng sumabak sa huling yugto ng laban. Ang tagal mo ring naging reyna, Marina. Pero gaya ng lahat ng kwento, oras na para bumaba ka sa trono at ibigay ang korona sa nararapat. Ang boses ni Clara ay tumatagos sa bawat sulok ng malawak na opisina ni Marina. Tila isang maruming hangin na pilit, sumisira sa katahimikan ng silid. Hindi kumatok ang babae, dire-diretso itong pumasok. Bit-bit ang isang pagyayabang na tila ba pag-aari na niya ang buong gusali. Ang kanyang asul na gown ay pinalitan na ng isang mamahaling puting bestido. At sa kanyang mga daliri ay kumikinang ang isang brilyanteng singsing na alam ni Marina na binili gamit ang pera ng kumpanya. Dahan-dahang itinaas ni Marina ang kanyang tingin
mula sa mga dokumentong binabasa. Hindi siya nagulap at lalong hindi siya natakot. Ang kanyang mukha ay tila isang telon ng pelikula na walang ipinapakitang emosyon, bagaman sa loob niya ay tila may isang libong kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Ang makita ang babaeng ito sa kanyang santuwaryo ay isang matinding pag-insulto sa kanyang dangal. Nakalimutan mo na yata ang iyong lugar, Clara. Ang boses ni Marina ay kalmado, malamig, at puno ng otoridad. Ang opisina ko ay hindi isang palengke kung saan pwede kang pumasok ng walang pahintulot. Lumabas ka at maghintay ng iyong turno kung meron man. Isang mapang-asar na tawa ang kumawala sa mga labi ni Clara. Lumapit siya sa mesa ni Marina at buong lakas na ibinagsak ang isang brown envelope sa ibabaw ng mga papeles. Ang tunog ng pagtama ng papel sa mesa ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Wala na akong turno na dapat hintayin, Marina. Dahil sa pagkakataong ito, ako na ang may-ari ng lahat ng nilalakaran mo. Sabi ni Clara, habang dahan-dahang nauupo sa upuang nakalaan para sa mga mahahalagang kliyente. Hinaplus niya ang kanyang tiyan na bahagya ng bumubukol. Gusto ko lang ipaalala sa iyo na ang batang dala ko ay hindi lang tagapagmana ng dugo ni Ricardo. Siya na rin ang magmamay-ari ng kumpanyang ito. Hindi na tinag si Marina. Sa halip na sumigaw, marahan niyang kinuha ang ceramic na tasa ng tsaa sa kanyang gilid. Ang tunog ng pagtama ng tasa sa platito ay tila isang maliit na kampana ng katahimikan. Humigop siya ng mainit na likido. Dinaramdam ang pait nito sa kanyang dila bago muling tumingin kay Clara. Gusto mo ba ng tsaa, Clara? Mukhang kailangan mo ng pampakalma. Masyado kang maingay para sa isang taong ang tanging hawak ay isang pangarap na nakabase sa pagnanakaw. Wika ni Marina. Ang kanyang boses ay tila isang reyna na kinakausap ang isang alipin na nagwawala. Ang pagbubuntis ay hindi titulo ng lupa. At ang pagiging kabit ay hindi katumbas ng pagiging CEO. Namula ang mukha ni Clara sa galit. Ang kanyang mga mata ay nalilisik habang nakatitig kay Marina. CEO? Hanggang kailan? Hanggang bukas? Binigay na sa akin ni Ricardo ang lahat. Ang transfer of ownership documents, ang pirma niya na nagpapatunay na ang lahat ng shares niya ay ililipat na sa pangalan ko para sa kinabukasan ng aming anak. Kinuha ni Clara ang ultrasound image mula sa kanyang bag at ibinalandra ito sa harap ni Marina. Tingnan mo, ito ang hindi mo naibigay sa kanya sa loob ng 15 taon. Ito ang dahilan kung bakit kanya iiwan. Mag-divorce na kayo, Marina. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ka namin palabas ng buhay namin. Tiningnan ni Marina ang ultrasound image. Isang saglit na hapdi ang dumaan sa kanyang mga mata. Ang pangarap na minsan ay hinangad din niya, ngunit ipinagkait ng tadhana. Ngunit mabilis itong napalitan ng panlalamig. Inilapag niya ang tasa at dahan-dahang binuksan ang envelope na dinala ni Clara. Habang binabasa niya ang mga dokumento, naramdaman ni Marina ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang pirma ni Ricardo ay naroon. Matingkad, malinaw at totoo. Ang asawa niya ay tunay ngang handang ipamigay ang lahat ng kanilang pinaghirapan para lamang sa isang babaeng naging bahagya lamang ng kanyang buhay dahil sa pagkakataon. Ano, Marina? Natahimik ka? Pangungutya ni Clara. Wala ka ng laban. Sa mata ng batas, ang dokumentong yan ang magpapatalsik sa'yo. Layas na sa buhay ni Ricardo. Layas na sa kumpanyang ito. Dahan-dahang tumayo si Marina. Lumakad siya patungo sa bintana, nakatalikod kay Clara. Pinagmasdan niya ang mga sasakyang parang mga langgam sa ibaba. Ang bawat salita ni Clara ay tila isang daluyong na humahampas sa kanyang pagkatao, ngunit sa halip na mabuwal, lalong tumitigas ang kanyang paninindigan. Alam mo, Clara, simula ni Marina, ang kanyang boses ay tila isang bulong na may dalang babala. Ang mga papel na yan ay may halaga lamang kung ang taong pumirma ay may karapatan pang pumirma. Ang kasakiman ay madalas na nagbubulag sa tao upang hindi nila makita ang bitag na nasa harap na nila. Lumingon si Marina
At sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang kakaibang liwanag. Ang liwanag ng isang agila na nakakita na ng kanyang biktima. Anong ibig mong sabihin? Kabadong tanong ni Clara. Ang kanyang katapangan ay bahaging nayayanig. Ibig ko lang sabihin, bago mo ako palayasin, siguraduhin mo munang ang lalaking inaasahan mo magliligtas sa'yo ay hindi na unang lumubog sa kumunoy na hinukay niya. Sagot ni Marina habang kinuha ang kanyang cellphone. Clara, salamat sa pagbisita. Dahil sa pagyayabang mo, kinumpirma mo lang ang huling piraso ng ebidensya na kailangan ko para tuluyan ang tapusin ang laro ninyo. Bago pa makasagot si Clara, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang security guard kasama ang secretary ni Marina. Ma'am, kailangan na po nating palabasin ang bisita ninyo, sabi ng secretary. Ang boses ay puno ng paghamak kay Clara. Lalayas ako, pero tandaan mo Marina, ito na ang huling beses na makikita mo ang opisinang ito. Sigaw ni Clara habang kinakaladkad siya palabas. Ang kanyang mga sigaw ay dahan-dahang humina hanggang sa muling bumalik ang katahimikan sa silid. Naiwan si Marina na mag-isa. Napahawak siya sa kanyang mesa upang suportahan ang kanyang nanginginig na tuhod. Kinuha niya ang folder na iniwan ni Clara. Binasa niya muli ang huling pahina. Ang petsa ng dokumento ay kahapon lang. Isang araw, bago ang kanilang anibersaryo, isang matinding pait ang gumuhit sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang pansin ay naagaw ng isang maliit na detalye sa ibaba ng pirma ni Ricardo. Isang selyo na hindi dapat naroon. Isang selyo mula sa isang kumpanyang matagal na niyang ipinasara. Nanlaki ang mga mata ni Marina. Ang pirma ay totoo, ngunit ang dokumento ay ilegal. Isang plano ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Ang pinakamasakit na bahagi ng pagtataksil ay hindi ang katotohanang niloko ka, kundi ang pagkaunawa na ikaw mismo ang nag-abot ng kutsilyong isinaksak sa iyong sariling likod. Ang kaisipang ito ay tila isang malamig na agos ng tubig na dumadaloy sa isipan ni Marina habang nakatitig siya sa pirma ni Ricardo sa dokumentong iniwan ni Clara. Ang bawat kurba ng tinta ay tila isang pangungutya sa 15 taon ng kanilang pagsasama. Ngunit sa ilalim ng sakit, may isang munting detalye na nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Ang selyong ginamit, ang selyo ng Holloway & Co., ay ang selyong matagal na niyang ipinabura nang mamatay ang kanyang ama. Ang dokumentong hawak ni Clara ay walang saysay sa mata ng batas. Ngunit ito ay sapat na ebidensya ng pagtatangka ng panloloko. Dahan-dahang itiniklop ni Marina ang folder. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Sa halip, ang bawat galaw niya ay naging kalkulado at tiyak. Inilabas niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Ricardo. Love? Napatawag ka? Ang boses ni Ricardo sa kabilang linya ay puno ng kaba. Ngunit pilit nitong itinatago sa likod ng isang masayang tono. I was just about to go into a meeting. I'm tired, Ricardo. Mahinang sagot ni Marina. Ang kanyang boses ay tila isang babaeng sumuko na sa laban. Pumunta rito si Clara sa opisina. Ipinakita niya sa akin ang lahat. Pagod na akong makipag-away. Gusto ko nalang ayusin ang lahat para magkaroon na tayo ng katahimikan. Sandaling natahimik ang kabilang linya. Narinig ni Marina ang malalim na paghinga ni Ricardo. Ang tunog ng kanyang pag-aalinlangan na unti-unting napapalitan ng kagalakan. Talaga, love? I mean, I'm so sorry, Marina. Hindi ko alam na pupunta siya riyan. Pero mabuti na ring alam mo, ayoko nang magtago. Mayroon akong huling mga dokumento na kailangang pirmahan para sa bagong investment sa Singapore. Pagpapatuloy ni Marina, bawat salita ay tila isang pain na inilalatag sa harap ng isang gutom na hayop. Ito ang magsisiguro na kahit maghiwalay tayo, hindi babagsak ang kumpanya. After this, we can talk about the divorce. No more fights. Sige, love. Pupunta ako riyan ngayon din. Mabilis na sagot ni Ricardo.
Ang kasakiman sa kanyang boses ay hindi na maikakaila. Ang ideya ng isang huling malaking investment ay tila naging musika sa kanyang mga tenga. Pagkalipas ng isang oras, pumasok si Ricardo sa opisina ni Marina. Wala na ang kaba sa kanyang mga mata. Napalitan na ito ng isang mapang-aping kumpiyansa. Lumapit siya kay Marina at akmang hahawakan ang kamay nito. Ngunit dahan-dahang iniwas ni Marina ang kanyang sarili, kunwari ay inaayos ang mga papel sa mesa. Here, inilatag ni Marina ang mga dokumento. Ang investment na ito ay kukuha ng lahat ng mga assets na inilipat mo sa kumpanya ni Clara bilang collateral. This way, the bank will release a 500 milyong piso fund for the expansion. Once the fund is released, you can take your share and go. Hindi mo na kailangang magnakaw sa kumpanya, Ricardo. Ibibigay ko na sayo ng kusa. Kinuha ni Ricardo ang ballpen. Ang tunog ng pluma sa papel ay tila isang hatol na isinusulat sa gitna ng katahimikan. Hindi niya binasa ang maliliit na letra sa ikatlong pahina. Sa kanyang isipan, nakikita na niya ang kanyang sarili na namumuhay sa luho, kasama si Clara at ang kanilang anak. Dala ang perang sapat para sa 10 buhay. Salamat, Marina, sabi ni Ricardo, matapos pirmahan ang huling pahina. I'm glad we're ending this like adults. Tiningnan ni Marina ang pirma. Sa halip na investment papers, ang pinirmahan ni Ricardo ay isang formal na pag-amin sa embezzlement at isang irrevocable waiver ng lahat ng kanyang karapatan sa kumpanya at sa mga ari-ariya ni Marina. Sa oras na ipasa ito ni Attorney Jose sa korte, si Ricardo ay hindi lamang mawawalan ng pera, mawawalan din siya ng kalayaan. You're welcome, Ricardo, sagot ni Marina. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa asawa. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng hiningi mo. Sana ay maging masaya ka sa bawat sentimong nakuha mo sa akin. Nang lumabas si Ricardo ng opisina, tila gumaan ang hangin sa paligid ni Marina. Ngunit bago pa siya makahinga ng maluwag, tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa isang pribadong numero. Hello? Ma'am Marina, si Clara ito. Ang boses sa kabilang linya ay hindi na mapang-asar. Ito ay puno ng takot at paghagulol. Nasa ospital ako. Duguan ako, Marina. Si Ricardo, sinaktan niya ako dahil nalaman niyang hindi siya ang ama ng bata. Tulungan mo ako. Nakikiusap ako. Ikaw na nga may pera para sa operasyon ko. Napatigil si Marina. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa gulat sa bilis ng pag-ikot ng tadhana. Ang bitag na itinanim niya para kay Ricardo ay tila nagsimula ng humuli ng mas marami pang biktima. Nasa maling tao ka yata nang hiningian ng tulong, Clara. Malamig na sagot ni Marina habang nakatingin sa ultrasound image na naiwan sa kanyang mesa. Please, Marina, namamatay ang bata. Ang batang inakala ni Ricardo na sa kanya. Ang batang ginamit ko para saktan ka. It's a lie. Lahat ay kasinungalingan. Ibinaba ni Marina ang telepono. Sa gitna ng tahimik na opisina, naramdaman niya ang bigat ng katotohanan. Ang bawat kasinungalingan ay may hangganan, at ang bawat pagkakamali ay may kabayaran. Ang huling hapunan ay hindi laging masarap sa lasa. Minsan, ang bawat subo ay tila punyal na bumabara sa iyong lalamunan. Bitbit ang tamis ng alaala at ang pait ng katotohanan. Naghahanda si Marina sa kusina. Ang amoy ng sinigang na hipon, ang paboritong ulam ni Ricardo, ay humahalimoyak sa buong bahay. Ang bawat hiwa niya sa mga gulay ay tumpak at maingat, tila isang ritual ng pamamaalam. Sa loob ng 15 taon, ang kusinang ito ang naging saksi sa kanyang pagmamahal. Dito niya binuo ang mga pangarap na ngayon ay magiging abo na lamang. Narinig niya ang pagpasok ng sasakyan ni Ricardo sa garahe. Ang bawat tunog ng kanyang paglapit, ang pagbukas ng pinto, ang mga hakbang sa hallway, ay nagdudulot ng kakaibang panginginig sa dibdib ni Marina. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito panginginig ng kaba.
Ito ay ang huling pintig ng isang pusong handa ng huminto sa pag-ibig. Pumasok si Ricardo sa kusina. Suot ang isang malapad na ngiti. Mukhang nasa Cloud9 pa rin siya dahil sa investment na pinirmahan niya kanina. Love, amoy sinigang ah! May celebration ba tayo? Lumingon si Marina at pilit na ngumiti. Wala naman. Gusto ko lang ipagluto ka. Matagal-tagal na rin tayong hindi nakakapag-usap ng ganito. Naupo sila sa hapagkainan. Ang liwanag ng chandelier sa itaas ng mesa ay nagbibigay ng isang marangyang aura. Ngunit para kay Marina, ang bawat anino sa silid ay tila mga alaala ng kanilang nakaraan. Naalala mo ba, Ricardo? Panimula ni Marina habang isinasalin ang sabaw sa mangkok ng asawa. Noong bago pa lang tayo, noong nakatira pa tayo sa isang maliit na apartment sa Quezon City, wala tayong aircon, at ang tanging ulam natin ay delata. Pero masaya tayo. Napatigil si Ricardo sa pagkain. Sandaling lumambot ang kanyang mga mata. Oo naman, naalala ko pa. Pinag-iipunan natin ang pambili ng electric fan. Ang layo na nang narating natin, no? Ang layo na nga, sagot ni Marina. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Minsan, sa sobrang layo ng nilakad natin, hindi ko na namalayan na nawala na tayo sa tamang daan. Sayang, Ricardo. Sayang ang lahat. Bakit ka naman nagsasalita ng ganyan, love? We're about to be bigger than ever. Ang expansion natin, ang investment, everything is falling into place. Tiningnan ni Marina si Ricardo. Nakita niya ang lalaking minahal niya ng buong buhay, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang dangal. Ngunit nakikita rin niya ang magnanahaw, ang manggagamit, at ang taong naging dahilan ng pagdurugo ni Clara sa ospital. Falling into place! Ulit ni Marina. Ang kanyang tinig ay malamig na tila yelo. Totoo nga, ang lahat ng bagay ay napupunta na sa dapat nitong kalagyan. Tumayo si Ricardo at lumapit sa likuran ni Marina. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa balikat ng asawa at dahan-dahang yumuko para yakapin siya mula sa likod. Ang init ng kanyang katawan at ang boses niyang bumubulong sa tenga ni Marina ay tila isang lason na dahan-dahang pumapasok sa kanyang sistema. Salamat, Marina, sa lahat ng suporta mo. I promise, after this, I will make it up to you. Magbabakasyon tayo, just the two of us. Bulong ni Ricardo. Ipinikit ni Marina ang kanyang mga mata. Dinamdam niya ang huling pagkakataon na hahayaan niyang mahawakan siya ng lalaking ito. Ang yakap na ito, na dati ay nagbibigay sa kanya ng seguridad, ay nagbibigay na lamang ngayon ng matinding pandidiri. Nararamdaman niya ang bilis ng tibok ng puso ni Ricardo. Ang puso ng isang taong akala ay nagtagumpay na sa kanyang panloloko. Ito na ang huling beses, Ricardo. Pabulong na sabi ni Marina sa kanyang sarili. Ano yun, love? Tanong ni Ricardo. Bago pa makasagot si Marina, ang katahimikan ng gabi ay binasag ng isang malakas at sunod-sunod na pagkatok sa kanilang malaking pintuan sa harap. Ang bawat tunog ng pagtama ng kamao sa kahoy ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Nabitawan ni Ricardo ang kanyang pagkakayakap kay Marina. Ang kanyang muka ay biglang namutla at ang kaba sa kanyang mga mata ay hindi na maikakaila. Sino yan? Gabi na ah! Baka ang future na hinihintay mo, Ricardo? Sagot ni Marina habang dahan-dahang tumatayo at pinupunasan ang kanyang mga labi gamit ang table napkin. Lumabas sila sa hallway patungo sa pinto. Nang buksan ito ni Ricardo, tumambad ang 4 na lalaking nakauniporme ng pulis, kasama si Attorney Jose na may hawak na mga dokumento. Ang asul na ilaw mula sa sasakyan ng pulis sa labas ay nagbibigay ng isang nakakatakot na kulay sa madilim na paligid. Mr. Ricardo Santos? Ang boses ng opisyal ay matigas at walang emosyon. Meron kaming warrant of arrest para sa kasong qualified theft, estafa, at violation of the Violence Against Women and Children Act. Sumama kayo sa amin ng matiwasay. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo. Lumingon siya kay Marina, humihingi ng tulong, ng paliwanag. Marina,
Anong ibig sabihin nito? Sabihin mo sa kanila na nagkakamali sila. Ang investment papers, ang pirma mo. Ang investment papers na pinirmahan mo kanina, Ricardo, ay ang iyong formal na pag-amin. Sabi ni Attorney Jose habang ipinapakita ang dokumento. At ang tawag ni Clara mula sa ospital? Nakarecord na ang lahat ng pag-amin mo tungkol sa pananakit sa kanya. Marina, love, nakikiusap ako. Sigaw ni Ricardo habang pilit siyang pinupusasan ng mga pulis. Ang tunog ng bakal na nagtatagpo sa kanyang mga kamay ay tila huling nota ng isang malungkot na kanta. Nanatiling nakatayo si Marina sa may pintuan. Ang kanyang mukha ay tila isang rebulto ng katarungan. Pinanood niya ang kanyang asawa na kinakaladkad palayo, isinasakay sa likod ng sasakyan ng pulis. Ang bawat sigaw ni Ricardo ay unt-unting humihina hanggang sa muling bumalik ang katahimikan sa paligid. Naiwan si Marina na mag-isa sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Ngunit bago pa niya maisara ang pinto, isang sasakyan ang mabilis na huminto sa kanyang tapat. Bumaba si Gabriel, hingal na hingal at may dalang masamang balita. Marina, si Aling Rosa, tumakas siya sa ospital. At nalaman namin na may dala siyang baril. Papunta siya rito. Ang huling hapunan ay tapos na. Ngunit ang gabi ng pagbabayad ay kasisimula pa lamang. Saan ka kukuha ng kapal ng mukha, Marina? Winasak mo ang kaisa-isa kong anak. Pinatay mo ang pangarap ng pamilyang ito. Ang boses ni Aling Rosa ay hindi na ang malambing na tinig na nagpatulog kay Marina sa mga gabi ng kanyang pagdadalamhati. Ito ay isang matinis at basag na hiyaw na puno ng lason. Nakatayo ang matanda sa pintuan ng mansyon, nanginginig ang buong katawan habang hawak ang isang maliit na dekalibreng baril. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng mapagkunwaring pagmamahal, ngayon ay naglalaboy sa galit at kawalan ng katinoan. Hinarangan ni Gabriel si Marina. Ang kanyang likod ay tila isang pader na naglalayang protektahan ang babaeng matagal na niyang iniibig. Ngunit dahan-dahang hinawakan ni Marina ang balikat ni Gabriel at lumakad pasulong. Hindi siya nagtatago. Wala siyang dahilan para matakot sa isang katotohanang matagal na niyang hinarap. Ma, ibaba niyong baril! Ang boses ni Marina ay matatag, walang bahid ng takot, tila isang lawa na hindi natitinag ng hanging amihan. Hindi ako ang winasak niyo. Kayo at si Ricardo ang sumira sa pundasyon ng bahay na ito. Ako? Ako lang ang nagtanggal ng takip sa nabubulok ninyong sikreto. Anong sikreto? Ang tanging kasalanan ni Ricardo ay ang magmahal ng iba dahil hindi mo siya kayang bigyan ng anak, muling sigaw ni Aling Rosa. Ang nanginginig niyang daliri ay nakapatong sa gatilyo. Ang bawat galaw ng metal ay lumiliha ng isang nakakangilong tunog ng panganib. Ngayon, wala na siya. Kinuha mo ang lahat sa kanya. Ang pera, ang dangal, ang kumpanya. Paano na ang apo ko? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marina. Isang tawang puno ng pangumutya sa tadhana. Apo, ma? Iyon ba ang dahilan kung bakit niyo ako ipinagpalit sa isang babaeng gaya ni Clara? Iyon ba ang dahilan kung bakit niyo hinayaan ang anak ninyo na maging isang magnanakaw? Dahan-dahang inilabas ni Marina ang isang folder mula sa kanyang mesa at inihagis ito sa paanan ni Aling Rosa. Ang tunog ng papel na bumagsak sa sahig ay tila isang huling hatol. Basahin niyo, ma. Iyan ang DNA paternity test na kinuha ng mga investigador ni Gabriel mula sa ospital ni Clara. Ang batang ipinaglalaban niyo, ang batang naging dahilan ng pagkabulag ninyo, hindi sa anak niyo. Hindi si Ricardo ang ama ng batang dala ni Clara. Tila tumigil ang mundo para kay Aling Rosa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatingin sa mga dokumento. Ang baril sa kanyang kamay ay dahan-dahang bumaba. Ang kanyang lakas ay tila hinigop ng malamig na semento. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ka. Ginagawa mo lang ito para syaktan ako. Bakit ko pa kailangan magsinungaling, ma? Wala na akong kailangang patunayan sa inyo, sabi ni Marina habang dahan-dahang lumalapit sa matanda.
Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad. Ipinagpalit niyo ang 15 taon nating pagsasama para sa isang kasinungalingan. Pinili niyo ang dugong, hindi naman sa inyo, kaysa sa katapatang ibinigay ko ng buong buo. Nabitawan ni Aling Rosa ang baril. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa marmol ay umalingaw-ngaw sa buong hallway. Tila isang huling nota ng isang trahedya. Napasalampak ang matanda sa sahig, humahagulgol. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang muka sa tinde ng kahihiyan. Ang hiya na mas masakit pa kaysa sa kamatayan. Lumapit si Marina at dahan-dahang yumuko. Hindi para yakapin ang matanda, kundi para kunin ang kanyang wedding ring na kanina pa niya hawak sa kanyang palad. Sa harap ng kanyang binan, inilapag niya ang gintong singsing sa ibabaw ng folder ng DNA test. Diyan niyo ilagay ang inyong mga luha, Ma. Dahil mula sa gabing ito, wala na kayong manugang na nagnangalang Marina. Ang pamilyang pilit ninyong binuo sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Marina, patawarin mo ako. Marina! Ang pagsusumamo ni Aling Rosa ay tila isang bulong sa hangin. Ngunit hindi na ito narinig ni Marina. Tumalikod si Marina at naglakad patungo kay Gabriel. Nakita niya sa mga mata ni Gabriel ang paghanga at ang pangako ng isang bagong simula. Ngunit bago pa sila makalabas ng mansyon, muling tumunog ang intercom. Ma'am Marina, may balita po mula sa presinto. Si Ricardo, nagwala po siya sa selda nang malaman niya ang tungkol kay Clara. Sinubukan niyang saktan ang sarili niya. Napatigil si Marina. Ang kanyang puso ay kumurot ng bahagya, isang huling pitik ng nakaraan. Ngunit lumingon siya kay Gabriel at dahan-dahang umiling. Hayaan mo siya, Gabriel. Ang sugat na ginawa niya sa sarili niya ay walang sinabi sa sugat na iniwan niya sa kumpanya at sa buhay ko. Hindi na ako ang magpapagaling sa kanya. Habang papalabas sila ng mansyon, ang mga ilaw ng sasakyan ng mga awtoridad ay muling bumungad sa kanila. Ang gabi ay malalim pa, ngunit para kay Marina, ang bawat bituin sa langit ay nagsisimula ng magpakita ng liwanag. Ang maskara ay tuluyan ng ngahubad at sa ilalim nito, isang babaeng mas matatag at mas malaya ang handang harapin ang bukas. Ngunit ang tanong ay mananatili. Pagkatapos ng lahat ng pagkawasak, meron pa bang puwang para sa tunay na pagpapatawad? O ang karma ay isang cycle na hindi kailanman matatapos? Ang gating hari ng aking buhay ay isa na ngayong pulubi sa harap ng pintuan ng aking katarungan. Nagmamakaawa para sa isang tingin na dati ay kusa ko namang ibinibigay. Nakatayo si Marina sa likod ng malaking salamin ng kanyang bagong opisina. Sa ibaba, sa gitna ng malakas na buhos ng ulan na tila ba nakikiramay sa dumi ng lansangan, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Si Ricardo iyon. Wala na ang mamahaling tuksido at ang nakakasilaw na kumpansya sa kanyang boses. Ang kanyang buhok ay basa at gulo-gulo. Ang kanyang balikat ay nakayuko sa bigat ng kahihiyang kanyang pinasan. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay tila mga luhang hindi na niya kayang ilabas. Sa loob ng selda noong nakaraang linggo, natanggap ni Ricardo ang huling sampal ng tadhana. Sa isang maikling sulat mula kay Clara, nalaman niya ang katotohanang mas masakit pa sa rehas ng bilangguan. Hindi sa'yo ang bata, Ricardo. Ginamit lang kita dahil ikaw ang pinakamadaling bulahin. Ngayong wala ka ng pera, wala na rin kaming dahilan para manatili. Isang matinding pait ang gumapang sa lalamunan ni Marina habang pinapanood ang asawang sinusubukang pumasok sa gusali. Ngunit agad na hinarang ng mga security guard. Ang tunog ng pagtulak sa kanya palabas ay hindi naririnig mula sa taas. Ngunit kitang-kita ni Marina ang bawat pagbagsak ng katawan ni Ricardo sa basang semento. Hayaan mo na siya, Marina. Ang boses ni Gabriel ay banayad, tila isang mainit na kumot sa gitna ng panlalamig ng kanyang damdamin. Nakuha na niya ang nararapat sa kanya. Ang mawala ng lahat sa harap ng taong minsan ay nagbigay sa kanya ng lahat. Hindi sapat ang mawala ng pera, Gabriel. Mahinang sagot ni Marina. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa lalaking nasa ibaba.
Ang pinakamasakit na parusa ay ang mabuhay sa mundong alam mang wala ka ng babalikan. Ang aninang pagtataksil ay hindi lang kahirapan, kundi ang nakabibinging katahimikan ng pagsisisi. Dahil sa pansamantalang bail na nakuha ni Attorney Jose para sa kanya, isang bahagi ng plano ni Marina para mas lalo siyang magdusa sa labas. Malayang nakakalakad si Ricardo, ngunit ang kalayang iyon ay tila isang mas malaking bilangguan. Wala siyang matuluyan. Ang kanyang mga kaibigan ay tila mga bula na naglaho nang mawala ang kanyang yaman. Ang kanyang ina, si Aling Rosa, ay nananatiling nakaratay sa isang pampublikong ospital. Hindi na makapagsalita, at ang tanging nagagawa ay ang umiyak tuwing maaalala ang kanyang mga nagawa. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang secretary ni Marina, bakas ang pag-aalinlangan sa muka. "Ma'am, nasa baba po si Sir Ricardo. Nagwawala po siya. Gusto daw po kayong makausap kahit sandali lang. Sabi niya, gagawin niya ang lahat, basta't mapatawad niyo lang siya." Huminga ng malalim si Marina. Tumingin siya kay Gabriel na tumango bilang tanda ng suporta. Paukyatin niyo siya. Pagkalipas ng ilang minuto, bumukas ang pinto. Pumasok si Ricardo, basang-basa at nanginginig sa ginaw. Ang amoy ng ulan at ang pait ng kanyang sitwasyon ay tila sumakop sa bango ng silid. Nang makita niya si Marina, agad siyang napaluhod sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakataas sa tinde ng pagsusumamo. "Marina! Love! Patawarin mo ako!" Ang kanyang boses ay basag, puno ng hagulhol na nakakadurog ng puso, kung hindi mo alam ang kanyang mga ginawa. "Nagkamali ako. Nabulag ako ni Clara. Akala ko magkakaroon ako ng pamilya. Pero lahat pala ay kasinungalingan. Ikaw lang ang tunay na nagmahal sa akin." Lumapit si Marina. Ngunit huminto siya nang may 3 talampakan ng layo. Tiningnan niya ang lalaking ito. Ang lalaking minsan ay naging sentro ng kanyang mundo. Wala na siyang nararamdamang galit. Wala na ring pag-ibig. Ang tanging naroon ay isang malalim na pagod at ang matinding pandidiri sa kahinaang ipinapakita nito. Ang pamilyang tinutukoy mo, Ricardo, ay ang pamilyang winasak mo. Ang boses ni Marina ay patag, walang emosyon. Hindi ka nabulag. Pinili mong pumikit dahil sa kasakiman. Huwag mong sisihin si Clara sa mga desisyong ikaw mismo ang gumawa. Gagawin ko ang lahat, Marina. Magtatrabaho ako bilang janitor sa kumpanya mo. Kahit ano. Huwag mo lang akong iwan sa ganitong kalagayan. Pilit na hinahawakan ni Ricardo ang paa ni Marina. Ngunit mabilis na umatras ang babae. "Janitor?" Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marina. "Masyado mong minaliit ang halaga ng katapatan ko kung akala mo ay mababayaran mo yon ng paglilinis ng sahig. Ang kapatawaran ay ibinibigay sa mga taong marunong tumanggap ng pagkakamali, hindi sa mga taong humihingi lang dahil wala na silang makuha." Kinuha ni Marina ang isang sobre mula sa kanyang mesa at inilapag ito sa harap ni Ricardo. "Yan ang mga papeles para sa annulment. Pirmahan mo yan. Yan ang huling transaksyon nating dalawa." "Hindi ko pipirmahan yan. Hindi kita pakakawalan," sigaw ni Ricardo. Ang kanyang galit ay muling sumisiklab sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa. "Pipirmahan mo yan, Ricardo," sabi ni Gabriel habang humahakbang pasulong. "Dahil kung hindi, ang mga ebidensya ng pananakit mo kay Clara at ang iba pang mga kaso ng pagnanakaw sa kumpanya ay itutuloy namin hanggang sa mabulok ka sa kulungan. Isang pirma lang at babawasan namin ang mga reklamo. Isang pirma para sa huli mong pagkakataon na makahinga sa labas." Napatitig si Ricardo sa sobre. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang kinukuha ang ballpen. Sa bawat guhit ng kanyang pirma, tila ba pinupunit niya ang huling bahagi ng kanyang pagkatao? Nang matapos siya, binitiwan niya ang panulat na tila ba ito ay isang mabigat na pasanin. "Tapos na tayo, Ricardo," sabi ni Marina habang kinukuha ang sobre.
Lumabas ka na. At huwag mo nang susubukan na magpakita pa sa akin. Habang papalabas si Ricardo, tila isang buhay na bangkay na naglalakad, napatigil siya sa pintuan. Lumingon siya kay Marina sa huling pagkakataon. Marina, kumusta si Mama? Nasa ospital siya. Binabayaran ko ang kanyang bills, hindi dahil sa'yo, kundi dahil sa huling paggalang ko sa taong itinuring kong ina. Sagot ni Marina. Pero huwag kang mag-alala. Sa oras na lumabas siya, wala na siyang babalikang mansyon. Ang bahay niya sa probinsya, naibenta na para pambayad sa mga utang mo. Ang huling balitang iyon ay tila naging huling pako sa kabaong ni Ricardo. Tuluyan na siyang lumabas, nawawala sa madilim na hallway ng gusale. Naiwan si Marina at Gabriel. Ang katahimikan ay muling bumalot sa silid. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi na nakakasakal. Ito ay puno ng kapayapaan. Handa ka na ba para sa huling yugto? Tanong ni Gabriel. Handa na, sagot ni Marina. Pero bago ang lahat, gusto ko munang bisitahin ang puntod ng aking ama. Gusto kong sabihin sa kanya na ang agila ay nakahanap na muli ng kanyang sikat ng araw. Ngunit sa labas ng gusali, sa ilalim ng ulan, isang sasakyan ang kanina pa nagmamasid. Sa loob nito, si Clara ay may hawak na isang telepono, kausap ang isang taong hindi inaasahan. Nagawa ko na ang bahagi ko. Wasak na si Ricardo. Ngayon, oras na para sa susunod nating plano. Para kay Marina. Ang karma ba ay tapos na? O meron pang mas malalim na sabuatan sa likod ng lahat? Sa huling pagkakataon, dinala ni Marina ang kanyang mga paa sa lugar kung saan ang lahat ng ingay ng mundo ay nagiging bulong na lamang, ang puntod ng kanyang ama. Ang hangin sa sementeryo ay malamig, may dalang amoy ng basang damo at mga bulaklak na unti-unti nang nalalanta. Nakatayo siya sa harap ng puting marmol, ang kanyang anino ay mahaba sa ilalim ng papalubog na araw. Isang linggo na ang nakalilipas mula nang pirmahan ni Ricardo ang annulment. At sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam ni Marina ay unt-unting nababawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Papa, tapos na po, pabulong niyang sabi. Ang kanyang boses ay tila isang dalangin na hinihipan ng hangin. Nabawi ko na ang lahat. Hindi ko hinayaang makuha nila ang bahay na itinayo mo. Pero higit sa lahat, Papa, nabawi ko na ang sarili ko. Inilapag ni Marina ang isang pumpun ng mga sariwang puting liryo sa ibabaw ng puntod. Hinaplos niya ang nakaukit na pangalan ng kanyang ama at sa sandaling iyon, isang mainit na luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Hindi ito luha ng pait, kundi luha ng paglaya. Ang 15 taon ng pagiging martir ay pormal nang nagwakas sa paanan ng katarungan. Ngunit ang katahimikan ng hapon ay biglang binalot ng tunog ng mabibilis na hakbang sa tuyong mga dahon. Lumingon si Marina at nakita si Clara. Wala na ang kislap ng brilyante sa mga daliri nito, at ang kanyang mukha ay tila isang mapa ng desperasyon at galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila isang hayop na nasukol sa sulok. Akala mo ba ay mananalo ka ng ganito kadali, Marina? Ang boses ni Clara ay nanginginig sa pot. Sinira mo ang buhay ni Ricardo. Sinira mo ang plano ko. Akala mo ba ay hahayaan kitang maging masaya habang ako ay nagtatago sa mga utang? Hindi ko sinira ang buhay ninyo, Clara. Payapang sagot ni Marina. Hindi natitinag sa galit ng babaeng nasa harap niya. Kayo ang sumira sa sarili ninyo nang piliin ninyong itayo ang inyong kaligayahan sa ibabaw ng buhay ng iba. Ang kasalanan ay may sariling paraan ng paghahanap ng kabayaran. Wala akong pakialam sa katarungan mo, hiyaw ni Clara. Inilabas niya ang kanyang cellphone at mabilis na may tinawagan. Na yan na! Ipadala niya na ang lahat ng fake documents sa press. Wasakin niyo ang reputasyon ng kumpanya niya. Kung babagsak ako, sasama ka sa akin, Marina. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marina. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang sariling telepono. Sino ang tinatawagan mo, Clara?
Ang rival company ba na sinasabi mong bibili ng impormasyon mula sa'yo? O ang mga vlogger na binayaran mo para gawan ako ng kwento? Nanlaki ang mga mata ni Clara. Paano mo... Salamat sa USB na ibinigay ni Gabriel. Pagpapatuloy ni Marina habang humahakbang pasulong. Bago mo pa man magawa ang huling hakbang mo, lahat ng mga account mo at ang taong kausap mo sa kabilang linya ay nasa ilalim na ng investigasyon ng NBI. Ang backup plan mo ay isa na lamang ebidensya ng cyber libel at corporate espionage. Tila nawalan ng lakas ang mga binti ni Clara. Napasandal siya sa isang puno, ang kanyang cellphone ay dahan-dahang nalaglag sa damuhan. Lumilika ng isang mahinang tunog ng pagkabasag ng screen. Ang lahat ng kanyang alas ay naging abo sa harap ng katalinuhan ni Marina. Bakit? Hagulhon ni Clara. Ang kanyang tinig ay puno ng inggit. Bakit palagi kang panalo? Bakit kahit anong gawin ko, ikaw pa rin ang nasa itaas? Dahil ang danggal, Clara, ay hindi na nanakaw. Ito ay binuo sa loob ng maraming taon ng pagpapakabuti, sabi ni Marina bago tumalikod. Ang huling habag ko sa'yo ay ang hindi pagpapakulong sa'yo ngayon din sa harap ng puntod ng tatay ko. Pero sa oras na lumabas ka sa sementeryong ito, ang batas na ang haharap sa'yo. Lumakad si Marina palayo. Iniwan si Clara na nakasalampak sa lupa, umiiyak sa gitna ng mga puntod. Sa dulo ng pathway, nakita niya si Gabriel na naghihintay sa tabi ng kanyang sasakyan. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mukha ni Gabriel, nagbibigay ng isang mainit na liwanag na tila nangangako ng isang bagong umaga. Tapos na ba ang lahat? Tanong ni Gabriel habang binubuksan ang pinto ng sasakyan para kay Marina. Tapos na ang giyera, Gabriel, sagot ni Marina habang tumitingin sa huling pagkakataon sa langit. Ngayon, oras na para sa kapayapaan. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa sementeryo, naramdaman ni Marina ang hangin sa kanyang mukha. Wala na ang bigat. Wala na ang hapdi. Ang agila ay tuluyan ng nakalaya mula sa bagyo. At sa kanyang paglipad, nakita niya ang malawak na abot-tanaw na naghihintay sa kanya. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, may isang huling alaala na bumalik. Ang huling sinabi ni Ricardo sa kanya bago ito tuluyang mawala sa dilim ng presinto. Marina, may isang lihim pa ang tatay mo na hindi mo alam. Isang lihim na magbabago sa lahat. Ano ang lihim na yon? At handa ba si Marina na buksan ang isa pang kabanata ng kanyang nakaraan? 2 taon ang mabilis na lumipas mula nang humupa ang bagyo sa buhay ni Marina. Ang dating mansyon na puno ng mga lihim at pait ay naisang lana at naging bahagi na lamang ng isang malungkot na nakaraan. Ngayon, nakatayo si Marina sa balkonahe ng kanilang ancestral house sa probinsya, ang bahay na itinayo ng kanyang ama at buong dangal niyang nabawi mula sa mga kamay ng mga mapagsamantala. Ang bango ng mga bulaklak ng kape at ang sariwang hangin ng umaga ay tila isang banayad na haplos sa kanyang puso. Ang kumpanya, na ngayon ay pinangalanan na niyang Marina's Legacy, ay mas matatag na kaysa noon. Hindi na ito nakabase sa pagnanakaw o panlalamig, kundi sa katapatan at malasakit sa mga empleyado. Sa bawat pagpapasya niya bilang CEO, dala niya ang aral na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng bank account, kundi sa linis ng iyong konsensya. Handa na ang kape, Marina. Ang boses ni Gabriel ay narinig niya mula sa loob. Lumabas ang lalaki, dala ang 2 tasa na umuusok pa sa init. Ang tunog ng paglapag ng mga tasa sa kahoy na mesa ay tila isang himig ng katahimikan at kapanatagan. Salamat, Gabriel, nuumiti si Marina, isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Salamat sa pananatili. Kahit noong ang tanging dala ko ay ang pagkawasak ng aking mundo. Sabi ko naman sa iyo, ang agila ay kailangan lang ng tamang hangin para muling lumipad. Sagot ni Gabriel habang tumatabi sa kanya. At masaya ako na naging bahagi ako ng iyong paglipad. Sandaling natahimik ang dalawa habang pinagmamasdan ang pagsikat ng araw sa likod ng mga bundok. Ang lihim na sinasabi ni Ricardo noon
tungkol sa kanyang ama? Nalaman ni Marina na ito ay isang liham na itinago ni Attorney Jose. Isang liham kung saan inamin ng kanyang ama na alam nitong darating ang oras na susubukin ang katatagan ni Marina. Sa liham na iyon, iniwan ng kanyang ama ang huling bahagi ng mana na hindi magagalaw ng sinuman, isang pundasyong nakalaan para sa muling pagbangon ng kanyang anak. Ang lihim ni Ricardo ay isa lamang desperadong pagtatangka na gamitin ang nakaraan para saktan siya. Ngunit ito pa ang naging susi sa kanyang ganap na tagumpay. Kumusta na nga ba si Ricardo? Ang balita ay nasa malayo itong probinsya, namumuhay sa hirap at kahihiyan. Ang bawat gabi nito ay binubuo ng pagsisisi at ng anino ng mga pagkakamaling hindi na maibabalik. Si Aling Rosa naman ay pumanaw na noong nakaraang taon. Sa huling sandali nito, dinalaw siya ni Marina. Walang mga salitang namutawi, kundi isang mahigpit na hawak sa kamay at isang tahimik na pagpapatawad. Hindi dahil karapat-dapat ang matanda, kundi dahil kailangan ni Marina ang kapayapaan para sa kanyang sariling kaluluwa. Si Clara? Ang balita ay nasa loob pa rin ito ng bilangguan. Binabayaran ang bawat panloloko at espionage na kanyang ginawa. Ang batang inakala ng lahat na magiging tagapagmana ay naging simbolo lamang ng isang kasinungalingang walang patutunguhan. Marina, napatawad mo na ba talaga sila? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Humigop si Marina ng kape bago sumagot. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ibabalik ko sila sa buhay ko, Gabriel. Pinatawad ko sila dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat ng galit sa tuwing gigising ako sa umaga. Ang katarungan ay naibigay na ng batas at ng tadhana. Ang kapayapaan naman ay ako ang nagbigay sa aking sarili. Tumingin si Marina sa salamin ng pintuan at nakita ang kanyang sariling refleksyon. Wala na ang babaeng wasak. Wala na ang asawang martir. Ang nakikita niya ay isang babaeng buo, matatag at malaya. Ang kanyang dangal ay hindi na nakabase sa apelyido ng isang lalaki o sa validation ng ibang tao. Ito ay nanggagaling sa loob. Isang apoy na hindi kailanman muling mamamatay. Tayong dalawa? Tanong ni Gabriel. May bahid ng pag-asa. Tayong dalawa, sagot ni Marina, habang hinahawakan ang kamay ni Gabriel. Ngunit sa pagkakataong ito, maglalakad tayo ng magkasabay. Hindi dahil kailangan ko ng tagasagip, kundi dahil gusto ko ng kasama sa pag-uunang mga bagong pangarap. Ang sikat ng araw ay tuluyan ng lumitaw. Nilalamon ang dilim ng gabi. Para kay Marina, ang bawat sinag ay isang pangako na ang bawat pagkawasak ay may kalakip na muling pagkabuo. Ang agila ay nakahanap na ng kanyang langit. At sa kanyang paglipad, wala na siyang ibang tinitingnan, kundi ang liwanag ng isang bagong umaga. Sa huling pagkakataon, hinaplos ni Marina ang kanyang dibdib, doon sa tapat ng kanyang puso. Wala na ang kirot. Wala na ang lason. Ang tanging naroon ay ang matamis na lasa ng kalayaan.